Pag-usapan po natin, abay, 10 kataong namatay dyan sa aksidente, at hindi aksidente, sa kapabayaan ng driver ng isang bus dyan sa SCTEX at 2 taong namatay dyan naman doon sa inararo ng SUV sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Naku po, nakalakalungkot talaga itong dalawang pangyayaring ito, no? Unang-una, yung mga bus companies, no? Sila po yung mga tinatawag na public utility vehicles. Ibig sabihin, ang kanilang katungkulan ay manilbihan sa taong bayan. Hindi dapat na nagmamaneho ng pabaya at kinakailangan matupad yung kontrata ng transportasyon na yung bus company dalhin yung kanilang mga pasahero sa safe na mga pamamaraan doon sa kanilang patutunguhan. At syempre, dito naman sa nangyari sa NEA, nakakalungkot, no? Na talagang nakakahabag na ang isang ama na napakatagal na nagtatrabaho sa abroad para buyod ang pamilya niya dito sa Pilipinas, nakita pa niya na kung paano naararo at namatay ang kanyang 5 taong gulang na anak. Talaga nung nabalitaan ko po yan, talagang nahabag ako dahil lahat naman mga magulang ay talaga mahabag, no? Lalong-lalo na kung ang naging biktima nga ay isang 5 anyos na babae, no? Na po ipapakita ang larawan ng bata kasi nga po nakakalungkot na marami sa ating mga netizens talagang parang sinasamantala yung sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan ng bata. Nakakabag po. Unahin po natin itong mag-ama, no? Kasi talagang parang ang tagal-tagal na nasa abroad ng ama at hinatid lang siya ng kanyang kaanak na punta dun sa airport, no? At para mag-say ng kanilang bye-bye at inararo nga ng SUV na yan, no? Now, hindi pa po malinaw kung talagang nasa ilalim ng impluwensya ng droga itong driver ng SUV. Pero ang sabi naman ng driver, nagkamaling lang daw siya ng apak, no? At talagang inapakan niya ay yung accelerator instead na yung brake. Sa akin, siguro talagang merong kapabayaan dun sa panig ng driver kasi hindi naman mabilis po ang andar dyan sa parking lot ng NEA, no? So hindi ko maintindihan bakit sabi niya na medyo nataranta siya at instead of matapakan ng brake, natapakan ng gas, no? Ako naman po, napakatagal ko na nagda-drive, no? Sa akin po, malayo na mangyari na magkamali ka ng aapakan, lalong na kung hindi ka naman mabilis dahil ikaw ay nasa isang parking structure. At pagdating naman dun sa bus, syempre, ang tagal-tagal na nagtatrabaho rin ng bus driver na yan, hindi natin alam kung bakit hindi nag-iingat, no? At talagang wala pong saysay yung pagkamatay ng 10 at napakadami pang mga sugatan, no? Kung di ako nagkakamali, parang 31 daw yung mga nasugatan. At talagang dahilan na dapat talagang sa lalong mabilis na panahon, tanggalin yung prangkisa ng bus line. Ginawa no una itong si Transportation Secretary Vince Dizon ay talagang naghayag na lahat ng PUV tests. Yan po'y nagpapatunay na talagang kapag ikaw ay nasa impluwensya ng droga, wala ka mabuting gagawin. At ang akin lang naman, kung ang mga driver ng public utility vehicles ay ginagawa natin, minamandohan natin na magkaroon ng mandatory drug test, bakit hindi yung mga namumuno? Siguro talaga kinakailangan na magkaroon ng panukalang batas na lahat ng mga namumuno sa gobyerno, kasama ng presidente, magkaroon ng mandatory drug test. Kasi kita nyo, kapag talagang nasa impluwensya ng droga, bagamat hindi pa natin alam kung nasa impluwensya ng droga yung bus driver na yan at saka yung SUV driver na yan, talagang walang tamang gagawin. Kung ang ordinaryong driver pwedeng pumatay ng 10 at magkaroon ng pasahero na mayroong mga seryosong mga sugat na hanggang 31 at kita naman natin yung nangyari dun sa SUV nga, no, na nakapatay ng 2 tao kasama yung 5 taong gulang na babae, talagang alam natin na meron talagang public interest kung gagawin nating mandatory ang drug testing. Kasi nga nakamamatay kung ikaw ay driver at ikaw ay nasa impluwensya ng droga. At kung ikaw naman ay presidente at ikaw ay nasa impluwensya ng droga, talaga namang pong kakalagkarin mo ang iyong bansa sa impyerno. So sa akin po, kung ordinaryong driver may mandatory drug test, bakit hindi mga opisyalis ng gobyerno? Di ba po, ang nangyayari sa Pilipinas, parang katumbas na rin dun sa pagkamatay ng 10 at pagkasugat ng 31 at pagkamatay ng 2 mga kawawang mag-ina sa airport. Bakit? Unang-una, kalahati ng ating mga mamamayan nagugutom. Hindi ba kasing lupit yan dun sa nangyari, dun sa mga pasahero ng bus na yan at ng SUV, yung biktima ng SUV na yan? Pangalawa, kinakaladkad tayo sa kukunang gera na wala naman tayong kinalaman. Alam po natin na kapag talaga nagputukan
at talagang ang Pilipinas ay gagamitin ng Amerika bilang base sa kanilang paglusob sa China, dyan sa Taiwan issue na yan, napakaraming Pilipino mamamatay. Ano pong pagkakaiba kapag ang presidente ay hindi nag-drug test at nasa impluensya ng cocaine at yun nga po, no, doon sa driver na nasa impluensya rin ng shabu na nagdanas o nagdulot ng 10 pagkamatayan at napakadaming sugatan, no? So, malinaw po na ang panawagan ni Vince Dizon hindi lang dapat sa mga drivers ng PUB. Ang panawagan po dapat ni Secretary Vince Dizon sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na sa presidente ng Pilipinas. Ano ba naman ang mawawala kung siya'y magpapa-hair follicle test? Sige, isipin nga natin. Kung siya'y napipikon doon sa sinasabi kong posibleng bangag siya, ang tanging pamamaraan naman para itigil na yan, yung kontrobersiya na yan, ay siya'y magpa-drug test. Bakit ayaw pa niya? Kaya tuloy, iniisip natin dahil sa evidence, no, meron tayong mga presumption. Kapag ayaw at wala naman dahilan kung bakit ayaw, siguro gumagamit. Di ba yung driver ng bus? Ang dahilan din kaya daw hindi siya kumuha ng drug test, ayaw lang niya dahil may karapatan daw siya laban dyan sa drug testing na yan. Alam niyo po, mali yan. Kasi yung right against self-incrimination, yan ay pagbibigay ng impormasyon. Pero yung pagkuha ng dugo para malaman kung ikaw ay nasa impluensya ng pinagbabawal na droga, hindi po yan sakop ng right against self-incrimination kasi hindi naman yan pag-amin, hindi yan deklarasyon. Yan ay physical evidence ng pagkakalulong sa pinagbabawal. Yung pag-araro ng bus at saka pag-araro ng SUV at saka yung pag-aksidente sa SCTEX, hindi lang po mga tsuper ang dapat na mag-drug test. Isama na po ang presidente, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, ang mga governors dahil mas malaki pong responsable ng mga public officials at kapag sila ay nalululong sa pinagbabawal na droga, mas malaking danyos ang pwede nilang gawin sa ating lipunan. Gaya ng pagkagutom, gaya ng pagkamatay sa gera na wala tayong kinalaman, gaya dun sa walang solusyon sa patuloy na pataas na presyo ng bilihin, gaya nung pagkawala ng peace and order na dahilan kung bakit isa na tayo sa pinakadelikadong lugar sa buong daigdig, pinakapangit na airport, pinakamasamang ekonomiya. Yan po ang resulta ng pinagbabawal na droga kapag ang namumuno, lalong-lalo na pinakamataas sa namumuno, ay nasa impluensya ng pinagbabawal na droga. So, Secretary Vince Dizon, salamat sa iyong panawagan na ang mga tsuper, kasama na po ang driver at siguro lahat ng driver sa Pilipinas ay dapat mapa-mandatory drug test. Ang alam ko naman, requirement po yan pag ikaw kukuha ng lisensya, di ba? Kumukuha tayo ng drug testing. Ang problema nga lang, sa ihi lang at madaling mapolsify yan. Dapat siguro po lahat mandatory hair follicle test at kung kinakailangan, tustusan na ng gobyerno kung mahal yan. Because after all, talaga namang kapag ikaw nasa impluensya ng cocaine o di naman kaya ng shabu, talagang mas malaking danyos ang pwede mong gawin sa lipunan. So, bahala na po. Miski magastos yan, para sa ikabubuti ng bayan po yan. Hindi ko hihinayangan ang kaba ng taong bayan na gagamitin para po masigurado na wala pong impluensya ng pinagbabawal ng droga ang ating mga opisyales, lalong-lalo na ang presidente. Now, ang pangalawang topic po na gusto kong pag-usapan, abay sa kauna-unahang pagkakataon. Tinira ni VP Sara si Liza Araneta Marcos na nabanggit sa isang police report na di umano ay nandoon sa scene of the crime dahil dun nga sa pagkamatay ng isang mayamang Pilipino na nangangalang Tantoco. So ito po'y kauna-unahang deklarasyon ng isang public official na nadawit doon ang Liza Araneta Marcos. No? Now sa chismis bago nagdeklarasyon si VP, ang naririnig natin is magkakasama sa trip na yan at sa kaparehong hotel ang ating First Lady at itong mayamang tao nga ito. No? Now ang hindi malinaw is anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos doon. Wala namang ibang sinabi si VP Sara kundi siya ay naroroon, no, doon sa insidente yon. Kaya nga po, ang importante ngayon, bagamat hindi halal na opisyalis ang First Lady at dahil siya naman talaga ay naghihimasok na parang siya ay halal na opisyalis, kinakailangan sabihin na niya sa taong bayan ano ba talaga nangyari doon sa Beverly Hills na naging dahilan na namatay itong isang mayamang Pilipino dyan sa isang mahal na hotel sa Beverly Hills, California na alam natin playground ng mga mayayaman. Sa akin yung pag-i-stay ng isang First Lady sa
Beverly Hills mismo, skandaloso na sa akin yan. Kasi sang-ayon dun sa Salonga Law, ang mga public officers ay dapat namumuhay ng simpleng buhay. At pag-i-stay naman sa isang posh hotel sa Beverly Hills, na talagang posh lugar sa Amerika, hindi po yan sang-ayon dun sa sinasabi ng batas na dapat ang pamumuhay ng mga public officials ay simple lamang. Now, hindi naman po pwede sabihin ni First Lady ngayon na hindi naman ako public official dahil hindi ako halal, hindi ko appointive. Pero ikay nagtatamasa sa iyong papel bilang isang First Lady. In fact, meron tayong kaba ng taong bayan na ginagastos para sa opisina ng First Lady. Meron po talaga opisina ang First Lady. Kung titignan nyo ang budget ng Office of the President, meron pong budget ang First Lady. So hindi niya po pwedeng itanggi na siya ay public official. Bagamat hindi siya halal at bagamat hindi siya appointive. Kasama na yon sa buhay niya bilang kabiyak ng isang presidente na magkakaroon talaga siya ng opisina ng First Lady. At dapat may pananagutan. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon? At ang tanong, bakit nga napakatagal, di umano, bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin, baka naman mag-recover dahil di umano, ang cause of death ay overdose daw. O, ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? At sabi nga nung isang vlogger, nakalagay daw doon sa pulse report na doon sa kung saan nakita yung bangkay, hindi na humihinga, ay napakadaming mga powdery white substance. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano, napakadaming powdery white substance na nakapaligid doon sa bangkay na natuklasan? Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. Dahil ang suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay, di umano, dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Pero kapag ikay nanahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalaman ka rin dun sa powdery white substance na nadiskubre ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, dun sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka dahil meron kang pananagutan bilang isang First Lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na nabigkas na yan ng Vice President of the Philippines. Ang tawag po dyan sa batas, talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang-ayon sa kapulisan ng Amerika, maraming powdery white substance ng cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Sagot, sagot, sagot! Hindi po pwedeng manahimik. Karapatan ng taong bayan, we have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Tuloy, ito kaya yung dahilan kung bakit sa libing ni Santo Papa, hindi kayo napansin ni President Trump. Dahil alam natin si President Trump, gaya ni Presidente Duterte, I hate drugs. At siguro, hindi ko lang alam, kung meron ng impormasyon na nakalap si President Trump dahil nangyari naman itong insidente sa Beverly Hills bago pa sila nagpakasanto-santo doon sa Vatican. Ma'am naman, kung totoo na may kinalaman ka sa pinagbabawal na droga, bakit ka naman nakipaglibing pa kay Santo Papa? Alam mo naman ka mga Katoliko, tinatrato ang katawan ng tao bilang templo ng Panginoon. Hindi dapat sinisira dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ano ba yan, ma'am? Meron ka pa pabelo-belo sa Vatican. Yung pala, ayan na naman. Nagkakaduda na naman kami. Hindi ko sinasabi na conclusive. Pero sumagot ka.
hindi po pwede na deadma kayo pareho na yung asawa na dapat pasinungalingan yung pulboronic video na authenticated naman. Diyan din po sa Hollywood, Los Angeles, California, kung saan nakita yung bangkay ng mayamang Pilipino na yan. Ano bang meron sa Los Angeles, California at talagang nagiging Waterloo ng mga